Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang bagong testigo ang lumutang at nagdadawit sa buong pamilya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang kontrobersyal na issue. Ayon sa testigo, ang pamilyang Duterte umano ay may direktang kinalaman sa malawakang proteksyon na ibinibigay ng mag-asawang sina Pangulong Kuting at ng unang ginang na si Ismags. Ang nasabing testigo na piniling itago ang kanyang pagkakakilanlan sa ilalim ng Witness Protection Program ay nagsiwalat ng mga detalye tungkol sa di umano'y mga iligal na aktibidad na may kinalaman sa pag-aalaga ng kapangyarihan at pagkontrol sa pamahalaan. Sa kanyang pahayag, binanggit ng testigo na si Vice Presidente Sara Duterte Carpio ay aktibong sangkot sa pagpatatahimik sa mga kritiko ng administrasyon ni Pangulong Kuting sa pamamagitan ng mga di umano'y malupit na hakbang na ipinapatupad nito. Inakusahan si Pangulong Kuting Jr. na tinukoy bilang kuting at ang kanilang pamilya mula sa mga pananagutan. Pinabulaanan ng kampo ng mga Duterte at Kuting ang mga paratang na ito at tinawag itong isang walang basihan at peking balita na layong sirain ng kanilang pangalan. Anila, isang malaking kasinungalingan ang mga akusasyon at walang katotohanan ng mga pahayag ng naturang testigo. Patuloy namang binabantayan ng publiko ang magiging takbo ng mga investigasyon kaugnay ng bagong pahayag na ito. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nananatiling matatag ang suporta ng ilang sektor para sa mga kasalukuyang administrasyon. Samantala, ilang mga grupo at personalidad sa oposisyon ang nag-aalala sa kalagayan ng testigo at nananawagan ng tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ayon sa kanila, mahalaga ang seguridad ng testigo para sa kredibilidad ng kanyang mga inilalabas na impormasyon. Ang issue ay ang kasalukuyang umuugong sa Senado at Kamara kung saan inaasahan ang masusing investigasyon. Tumitindi ang pagputok ng mga mamamayan sa mga susunod na hakbang ng gobyerno at ng sangkot na personalidad. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at syempre i-share ang video ito. $200 and bags. Hindi ba kayo nakukonsensya dyan, Hontiveros? Pero kung kayo yung magsosona dyan, 20 million, kain lang kayo ng kain dyan sa 20 million, pero itong 10 million, ginigipit nyo pa, para ito sa taong bayan, para ito sa mga bata. Ginigipit mo pa. Anong klaseng utak yan? Naging senador ka pa. Dahil sa pamumulitika, ganyan na. Si VP Sara ang target mo dito, pero madaming bata ang nadadamay. Alam nyo, iinit talaga ang ulo ko dito kung i-analyze ko na si Hontiveros, questionin pa itong mga bagay na ito. Hontiveros, pagbigyan mo naman ang mga bata, Hontiveros. Hindi naman yan mamumulitika yung bata. Kahit nga nakalagay ang pangalan dyan ni VP Sara, hindi naman yan butante. Inuo ko ni mo, Hontiveros. Nasaan na ba ang pag-iisip mo niyan? O eto. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa issue ng umano'y plagiarism sa kanyang kontrobersyal na libro. I-explain yan ni VP Sara ha. Na may pamagat na Isang Kaibigan. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Office of the Vice Ito yung sinasabi ko. Naglabas siya ng official statement kanina. And I know, sa pool na naman si PBBM dito sa kanyang statement. Alam ko, na-realize ko parang si PBBM talaga ang pinatutungkulan dito ni VP Sara. Pero, on the side sa mga bata na bibigyan niya ng libro dito sa kanyang second book,
syempre, may aral at values na makukuha. Kasi, ito yung datingan Ito yung nakikita ko Gustong ipamukha ni VP Sara na ang ating presidente, taksil na pagkaibigan. Imagine that one, nagpa-promise ka, kung maging vice presidente ka at ako yung maging presidente, ipapatuloy ko yung mga proyekto ng yung tatay ni VP Sara. Pero hindi yon ginawa ni PBBM. Kaya ang title ng kanyang second book, patama ito kay PBBM. Yan, sapol yan kay PBBM. Eto para malaman nyo kung ano. Ipapakita, after this balita, ipapakita ko mismo sa inyo yung statement ni VP Sara. Play. President, iginiit ni VP Sara na napakadaling sumulat ng maikling kwento at hindi na kailangang mangopya pa. Nilinaw nito na layo ng proyekto na makahikayat na magbasa ang mga bata at sumulat ng sarili nilang kwento. Ayon kay VP Sara, hindi libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga kabataan. Sa huli, tila nagpasaring ang Vice Presidente at sinabing abangan ang kanyang susunod na libro na tungkol na... Yan ang masasabi ko sa inyo, mga reporters, mga mainstream media. Sabi nyo, nagpasaring si VP Sara. Now, kung sino yung magre-react sa pasaring ni VP Sara, natamaan kayo. Kayo yun Kung sasabihin ni VP Sara na taksil ang pagtataksil ng isang kaibigan, kung magre-react ka doon, di ikaw yun. naman anya sa pagtataksil ng isang kaibigan. Pagtataksil ng isang kaibigan. At heto yun. Ipapakita ko sa inyo yan. Eto. Yan. Ito yung statement niya kanina. Sabi dito, Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Ayan. Official statement. Pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism. This is an open letter. Mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangan mangopya pa. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sariling nilang kwento. Okay? So, ibig sabihin ni VP Sara, yung libro na yon, ang layunin yun is ang target values ng mga bata. Values at the same time, to practice reading because reading is the most important thing sa isang estudyante. Magagamit mo yan hanggang paglaki mo. Kung magaling kang magbasa, marunong kang magbasa at malove nimo ang magbasa, magagamit mo yan. Okay? That's why nga, ako, mahilig akong magbasa. When I was in high school, hindi ako mahilig magbasa. Kasi lagi lang akong sayaw-sayaw, sumasayaw Kasi hip-hop ako hip-hop dancer. I'm a choreographer. Yun, hindi ako nagbabasa. When I finish college, doon ko na-appreciate ang pagbabasa. Nung ako na po ay naging college educator na po. Yung magbabasa pala, marami kang ideas na makukuha. Ito yung ini-ignore ko dati na sabi ng mga high school na mga guro ko na dapat lagi kayong magbasa. Ako, nabuburingan ako dyan sa magbasa kasi ako talaga, I'm a physical person. Mahilig talaga ako sa physical activity rather than reading. Pero nung ako'y nakatapos na sa college, I appreciate reading. And reading, through these books, ikaw naman, you have a choice kung anong gusto mong basahin, kung ano-anong mga topic, kung anong mga patungkol sa personalities, nagbabasa po ako. And na-appreciate ko kasi meron pala
tayong makuha na maraming ideas. And at the same time, it will improve your vocabularies, which is ang ating bansang Pilipinas, very poor tayo ng vocabulary. Kaya nga, yung ating communication, maraming away dito sa Pilipinas kasi mahina po tayo sa komunikasyon. So yan ang purpose ni VP Sara dyan sa paggawa ng libro at i-distribute ito kasi itong mga bata na ito, crucial moment yan when they grow up. Dapat, ang anak ko nga bata pa yung anak ko, tinuturuan na ng asawa ko kung ABCD and mga numbers. Imagine yung si Brad Stephen, yung anak ko, 1-year-old pa yan. Pero marunong nang mag-pronounce sa cat, dog, marunong nang mag 1, 2, 3, 4, marunong nang mag ABCD because very crucial yung ganyang age, especially from ages 1 to 3 years old. Then, meron na namang stages yan from 4 years old to 7 years old. Crucial yan sa kanilang stage. You have to let them love how to read kasi importante yan. At yan ang focus ni VP Sara na hindi maiintindihan ni Hontiveros. Siguro, itong si Hontiveros, hindi siguro nagbabasa nung panahon ng kanyang pagkabata. Kaya siguro hindi ayaw niya ito. Diba? Tingnan nyo. During the hearing, si Hontiveros nagbabasa. Sinusulat niya ang kanyang mga sinasabi. Tingnan nyo. Ngayon lang siya nagbabasa. Diba? So, yan ang purpose ni VP Sara. Bakit ninyo gigipitin at haharangin? Kawawa naman yung mga batang ito. Sabi pa dito, hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating mga kabataan. Correct. Very true, VP Sara. You really love our mga kabataan natin. Especially yung mga bata talaga. Dito mo talaga makikita ang malasakit ng isang politician, isang government official na nagsiservisyo ng totoo. Sabi pa niya, eto na, maghanda ka na PBBM ha, maghanda ka na dito sa kanyang last na paragraph. Abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtaksil ng isang kaibigan. Ikaw yun. Ha? Sa analysis ko, ikaw yun. Shukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, August 21, 2024. Ang pagtataksil ng isang kaibigan. Bakit? Bakit ko yan na-connect? Dahil sinabi niya sa kanyang press con, kung matatandaan natin, si Amy Marcos at si PBBM niligawan itong si VP Sara para tumakbong Vice Presidente para kay PBBM. Kasi para raw manalo siya sa Visayas at sa Mindanao. Kasi mahina siya dyan sa Visayas at Mindanao si PBBM. At alam niya na si PBBM talo na siya dyan sa Luzon. Wala man siya, hindi man siya malakas sa Luzon at that time. So talagang matatalo siya if wala si VP Sara. At dahil kay VP Sara, because of the good deeds itong gobyerno ni former President Duterte, syempre, mabango ang ating anak po ni former President Duterte, si VP Sara. Kasi kilala ng taong bayan kung ano yung mga ugali ng mga Duterte. Sabi pa nga nila, mas grabe pa handle ng pagiging mayor itong si VP Sara kay laban kay compared to his tatay Digong. Mas grabe pa nga raw. Ha? Parang dinoble yung Duterte ng kanyang tatay. So meaning to say, sabi ng taong bayan, magaling itong si VP Sara na susunod sa pagiging pangulo.
Pero yung pag-endorso ni VP Sara kay PBBM, doon na nag-trigger. Sabi ni VP Sara, PBBM, sige, tutulungan ko kayo. Pero, you promise na ipagpatuloy mo ang mga big ticket project ng aking tatay, especially sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Okay? And some parts of the Luzon area. So, they agreed. But look at what happened, sabi ni VP Sara. Hindi na po yan natuloy ngayon. Hindi na natuloy. Meaning, taksil. Ikaw ito, oh. Ikaw ito. Tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Ikaw yun. Marcos Jr., ikaw ito. That's my opinion. Okay? So, klaro yan, ha? Punta tayo dito sa next nating balita. Dahil dito, no? Pagkatapos dinawit po si Mans Carpio, si Congressman Polong, di ba? Dinawit nila si Bato naman sa ICC. Ngayon talaga gusto na nilang i-invite itong si Rodrigo Roa Duterte, our President of the Philippines, papuntahin nila sa hearing sa Kongreso. Di ko lang alam kung pupunta ba itong si former President Duterte. Pero, dinawit na naman itong ating former President Duterte. Heto, ipapakita ko sa inyo itong hearing ng Kongreso patungkol po dito sa extrajudicial killing, na dinawit po ang ating former President. May PDL na resource person na sinabi niya, narinig niya raw ang boses ni Duterte. So, ibig sabihin, inutusan, may big boss raw na inutusan para merong syusyutayin. Eto. Ayan. Papakita ko sa inyo yan, ha. Play. Nabasa mo ay iyong pirma. Yes, For Honor. Okay, salamat. So, wala ka nang idadagdag? Wala na po, Your Honor. Yun na po. Okay. Ang ating sunod na tawagin, ang ating isang witness sa pangalan na Mr. Leopoldo Tata Tan, alias Tata. Tama po ba? Okay. Sige, Tata, pakibigay ang iyong salaysay. Magandang araw po sa lahat po. Sinumpaang salaysay. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang, Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company, Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong Ito yung ito yung resource person na dinawit niya si former President Duterte. 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Liamare, hello po. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. Corazon Ostero, hello po. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11, Davao City, at Lieutenant Colonel
Ito ha, very obvious. Nagbabasa po siya. So meaning, malaki na ang kutob ko na ito po ay hindi totoo. Kasi binabasa nila eh. Kasi kung totoo kang nagte-testify sa isang pangyayari, hindi ka magbabasa, matatandaan mo. Di ba? Tama ako, hindi? Di ba? Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narasulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narasulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narasulis na pera at pangakong makakalaya ako. Nangyari ito kanina ha. Dahil naniniwala ako Nagbabasa. Scripted. dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narasulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narasulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Narasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan. Hello po, yan si Jel at Caper. 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Narasulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Narasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Grabe. Sir, bakit mo hindi matandaan yan? Bakit dapat mong isulat? Di ba? Magkano ba ang bayad sa inyo? Nagtatanong lang kami ha. Ayan oh, nagbabasa. Yan ang tanong ko sa inyo mga taga-kongreso. Dapat ba itong papaniwalaan? Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Excuse me, sinusundan namin ng iyong affidavit, no? Parang hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3? Ah, di ba? Very obvious. Nalilito na nga siya kung saan yung babasahin niya.
pati yung kopya ng chairman, hindi natukma. So yan ba ay papapaniwalaan natin? Bakit? Hindi ba siya marunong narrate sa tunay na nangyari? Bakit nakabasa siya dyan? Kung talagang alam niya ang mga pangyayari, hindi na siya kailangan magbasa. At useless eh. May kopya ang mga representatives dyan. May kopya ang chairman. Babasahin rin naman yan ng mga chairman eh. Di ba? Kung ako pa sa kanya, tuloy-tuloy na lang sana kung alam niya, kung meron siyang alam talaga, makapagsabi siya kung ano yung tunay na mga pangyayari. Di ba? Pero halatang scripted. Halatang scripted. Yan o. Scripted. Nakakatawa. Paki-check mo nga ulit kung yan ba kasama sa iyong salaysay. Nakakatawa. Kasama ba yan? Pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po. Okay, sige. Pwede mo nang ipagpatuloy. Dito ko na kinausap si Fernando Magladaro na kasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Preston Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Rasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate. At nakita ko din sa gates si Superintendent Mamaya, Gerardo babanggitin niya ang Padilla. pangalan ni former At President nakita Duterte. ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan napuntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Alam niyo, sa totoo lang, kung talagang siyang nagsulat niyan, hindi siya mahihirapan magbasa. Kung talagang yan, sa'yo galing yung mga statement na yan, sa'yo galing yung mga how many paragraphs na ginagawa mo at binabasa mo ulit, hindi ka sana marunong kang tuloy-tuloy sana yung mga pagbasa mo dyan. Kasi kung sinulat mo yan, alam mo na kung ano yung kasunod na sasabihin dyan, di ba? So it's obvious na iba yung nagsulat dito. Iba yung nagbigay sa kanya ng script. Tapos siguro, binasa lang niya ng kaisa, tapos dyan, nagbigay na siya ng statement. Siguro nag-practice lang ito ng kaisa. Pero ngayon, tingnan mo, nahihirapan ngang magbasa. Meaning to say, yung script na yan, hindi yan sa kanya. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art SPO4 Narsulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachet ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Fortaleza at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Bartolina, Silda 6.
ito rin yung tanong ko eh. Sa pagtitistigo mo dyan, anong kapalit niyan? Di ba? Yan ang tanong ko. Sa pagtitistigo mo yan, ano ang kapalit neto? Dapat bantayan ito ng mga kalaban rin eh. Di ba? Saan siya pupunta after this one? Siya ba'y palalayain? Nagtatanong lang po. Kasi itong mga, this is a serious allegation, this is a serious accusation. Nagte-testify ka, whether totoo man yan o hindi, merong kapalit yan. Merong kapalit. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando. Ayan, si Ma'am Jasmine nagre-remind o 731 viewers, 500 likes. Sa Bartolina, Silda 4. Saka pumasok ang tatlong Chinese Wang Yuni, hello po. at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Marily Enero, hello po. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak. Yung mga nagtatanong dyan, Sir Don Mar, sino ang gumawa sa script niya? Hindi natin alam. Yan ang gusto nating tuklasan kung sino ang gumawa ng script neto. Na binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming Bossing, ang tanong ko dyan, yung mga names mentioned, kilala mo ba yan? Baka hindi mo kilala yan lahat yung mga minention mong pangalan. sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords kaya pinagsasasak niya si Chuk Intong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan ng katawan ng tatlong Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6. At sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Nilabas namin sa silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. So, eto na. Eto na raw. Narinig niya raw ang boses ni former President Duterte. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil Presidente Duterte raw. pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso. Ito si Barbers, may padrama pa. Kasi narinig niya pangalan ni Duterte. Oh, teka muna. Para talagang ma-emphasize ang pangalan ni Duterte. So yung sinabi mo pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Ipapaulit pa. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa
na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone, nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit na pangalan yung nandito sa Gusto ni Barbers na ulitin at banggitin talaga ang pangalan ni Duterte. number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipe ng Bartolina. Grabe talaga ang script nila, no? Dinamay na talaga si former President Duterte. Na si Jerome Glasy. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina selda 6 at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami, Okay, hindi na natin tatapusin yan. Okay? Hindi na natin tatapusin yan kasi alam nating lahat yun pagsisinungaling. We believe, no, na lahat yun ay pagsisinungaling. Dito mo talaga masasabi na tinatrabaho na talaga sila. Ang malaking naisip ko dito bakit ngayon lang yan lumitaw? 'Di ba? So, ibig sabihin, may plano. Sino ang gumawa dito na script na ganito yung mangyayari? Na merong i-invite ko na resource person na isang PDL na magsasabi na meron talagang trinabaho, part ito sa EJK, di ba? Talaga? Ito yung analyze ko ba? Sa dami-dami ng trabaho ng ating Pangulong Duterte, meron pa siyang oras para utusan lamang yung mga taong yan. 3 ba yan? 3 katao ba yan na ipasyusyutay, ipagurgur? Ang dami niyang problema at this time nung presidente si Duterte. 'Di ba? Nung kanyang first 2 years sa kanyang panunungkulan, that was so very crucial. Busy talaga. Si Duterte nga hindi mapakali doon kasi hindi niya na alam kung ano yung uunahin sa sobrang daming dapat solusyonan ng problema kasi galing nga sa di ba? Galing siya kay itong bansa natin, galing kay Noynoy. Ha? Ang maraming problema po ang administrasyon ni Noynoy. Kaya lahat ng mga sasabi nating problema ni Noynoy, inayos po lahat ni former President Duterte. So sobrang busy niya. Sa sobrang busy ng ating Pangulo, pupunta pa nga siya ng ibang-ibang bansa, tapos may aayusin pa siya, meron pa itong mga kalaban ng gobyerno, itong mga NPAs, 'di ba? Meron pa itong sa war on drugs na mga tao na gusto niyang utusan ring mga kung ano-ano sa DILG. Sa sobrang busy niya, yan ang tanong ko. Talaga? May time pa siyang utusan itong superintendent na ito na gano'n yung gawin, ipagurugor? Di ba ang layo? Ang trabaho niya bilang president, general yan Pero talagang nilink sa kanya tapos si Duterte tatawag ng telepono.
As far as I know, si Duterte nga halos hindi marunong gumamit ng telepono, di ba? Oh. At si Duterte pa ang tatawag? So that is very impossible. Tutulungan pa nga yan ni Bongo na gumamit ng cellphone. So doon pa lamang, para sa akin, sablay. Di ba? Sablay ito. Okay? So much with this, no? Kasi magsulputan na naman ang mga balita ng mga mainstream media, babantayan natin itong mainstream media. Kasi sobrang taas itong hearing nila. Mataas ito. I want it na yung highlights lamang po